Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Hi Sir Kira. Gusto ko lang i-share itong isa sa mga nakakatakot na experience ko. At sana makwento nyo sa channel nyo. Nangyari to noong senior high school pa lang ako. Si tiyo ko, isa siya sa mga kapatid ng papa ko. At sa kanya iikot ang kwento na to. Magkalapit lang kami ng bahay ni tiyo. Literal na magkatabing bahay lang. Dahil iisa lang ang gate namin. Umaga nun, papasok pa lang ako sa school. Isa sa mga auntie ko kumatok sa gate namin at hinahanap si tiyo. May kailangan daw siya. Ako naman na nasa pinto namin, kinatok ko yung pintuan nila na halos ilang hakbang lang naman ang layo. Nakatatlong beses pa ako ng tawag sa kanya pero walang sumasagot. Agad ko namang sinabi sa auntie ko na wala ngang sumasagot kila tito. Sabi naman niya, baka tulog, babalik na lang daw siya sa bandang hapon. Mga bandang alas 8 ko siya kinatok nun. Pagsapit ng alas 9 ng umaga, umalis na ako papuntang school. Ang mga sumunod na nangyari ay ikinuwento na lang din sa akin ng kapatid ko at ni mama. Sabi ni mama, nagtataka daw siya bakit hindi pa rin lumalabas si tiyo ng bahay niya. Magtatanghali na daw. Hindi naman inaabot ng ganon ang gising ni tiyo. Palaging 6 or 7 a.m. gising na siya at nagwawalis-walis na sa harap ng bakuran namin. Nakalak pa rin ang pintuan nila at yung tsinelas niya nakaayos pa rin kung anong ayos nung gabi. Nga pala, mag-isa lang kasi siya sa kanila dahil yung anak niya stay in sa trabaho at hiwalay naman sila ng asawa niya. Si tiyo, hindi siya nagtatrabaho. Bali ang pinagkakaabalahan lang niya yung paupahan niya. Kaya lagi siyang nakatambay dito sa tapat ng gate namin. Kilala na siya ng halos lahat ng kapitbahay namin at halos lahat kaibigan niya rin. Ayun nga po, bandang tanghali, hindi pa rin lumalabas si tiyo ng bahay niya. Sila mama naman, hindi na rin kinulit na katokin pa si tito. Kasi baka daw nagtatampo. Dahil nagkaalitan sila ng isa sa mga kapatid nila ni papa. Yung auntie ko, bumalik rin at tinatanong kung lumabas na daw ba si tiyo. Kaso nga wala pa. Wala ring sumasagot. Hinayaan na lang din muna nila mama at hindi na nag-isip pa ng kung ano. Hindi naman kasi isang beses lang yun nangyari na tanghali na siyang gumising. Kasi minsan kapag napainom si tito, late na siyang nagigising. Kaya naman ipinagkibit balikat na lang muna nila mama yon. So tuloy lang sila sa mga gawain nila kasi may tindahan kami. Nawala na sa isip nila si tito. Lumipas ang maghapon. Mga bandang alas 4. Dumating si papa ko galing sa trabaho. Naganda na sila mama para mamalengke. 5 p.m. na nung umalis sila. At doon na nagtanong si papa kay mama kung lumabas na daw ba si tiyo. At ang sabi lang sa kanya ni mama, siya na mismo ang kumatok dahil hindi nga sila sinasagot ni tiyo. Nagbiro pa si mama. Katokin na daw ni papa si tiyo kasi baka tigas na siya sa loob. Pagka-uwi nila galing palengke, agad-agad na ngang kinatok ni papa si tiyo sa loob. Pero hindi pa rin ito sumasagot. Hanggang sa palakas na ng palakas yung katok ni papa. Doon na siya nagsimulang magpanik. Dumating naman ang isa ko pang pinsan na lalaki.
Nung nakaramdam na si Papa ng kaba, dahil nga hindi sumasagot si Tio, agad na nilang sinira yung pinto. Mabuti na lang may kalumaan na yung pinto ni Tio. Nang masira na nila ang pinto at makapasok sila sa loob, doon tumambad sa kanila si Tio na nakahiga pa rin sa higaan niya. Pero hindi na humihinga. Wala nang buhay. Agad na sinipr pa ni Papa si Tio. Pilit itong ginigising. Kada CPR ni Papa, may lumalabas na tubig sa bibig niya at iba na ang kulay ng batok niya. Parang may namumuong dugo na ewan. Iba na din ang kulay niya at matigas na ang katawan ni Tio. Pero kahit ganon, hindi pa rin tumigil si Papa sa pag-CPR sa kanya at pagbibigay ng hangin habang tinatawag ang pangalan niya. Matapos ang ilang minuto na walang nangyayari, napagdesisyonan nila na dalhin na sa ospital si Tio. Napakarami ng tao nun sa labas, Sir Kira. Tumawag na ng tulong yung pinsan ko para sa mga tutulong na magbuhat kay Tito palabas. 6 silang nagbuhat nun sa kanya palabas ng bahay niya hanggang sa labas ng gate namin. Malaking tao kasi si Tio. Pero kahit marami na silang nagbubuhat, ay hindi nila siya mabuhat ng maayos. Kasi napakabigat daw. Iba yung bigat ni Tio nun. Nung mailabas na siya at nasa kalsada na sila para mag-abang ng pwedeng masakyan, hindi kasi kasya sa tricycle kasi nga malaki siyang tao at matigas na nga kaya hindi na nila mapagkasya. Napakatagal ding dumating yung tinawag nilang service ng barangay. May dumaan na taxi pero nung may magbanggit na patay na raw yung isasakay, agad nang humarurot yung taxi papalayo. Ayaw magsakay. Sobrang awang-awa nun si Mama sa sitwasyon ni Tio. Dahil halos 10 minuto sila sa gilid ng kalsada, naghihintay, naghahanap ng pwedeng masakyan. Habang si Tio, nakasandal lang ang likod sa mga paa ni Papa. Halos na puno ng tao yung kalsada dito sa amin. Mga osyusero, mga nakatingin lang sa katawan ni Tio na wala ng buhay. Mga ilang minuto pa ang lumipas, ay dumating na ang service ng barangay na magdadala kay Tito sa ospital. Sabi ni Papa, alam naman niya sa loob-loob niya na wala na talaga si Tito. Pero nagbabaka sakali pa rin na baka meron pang kahit katiting na pag-asa na mabubuhay pa si Tio. Pagdating nga sa ospital, nang makita ng doktor si Tio, ay agad na rin sinabi nito na wala na talaga. Sir Kira, maraming agam-agam sa loob namin kung anong oras talagang namatay si Tio. Kasi nang buksan yung loob ng bahay nila, nakapatay na yung TV. Nung gabi bago mangyari yun, naririnig pa namin na nanonood siya ng TV. Ang sabi rin sa amin ng asawa ng isang pinsan ko, ay nakita pa raw niya si Tio na nagwawalis sa tapat ng gate namin. Nakita raw niya nung umalis siya papasok ng trabaho. Nagtaka pa nga raw siya kung bakit hindi man lang siya binati ni Tito. Lagi naman daw siyang binabati nun. Mga 6:30 AM daw yun. Nakita rin siya ng isang kakilala namin na nagtitinda sa isdaan na dumaan daw nung umaga. Hindi namin alam kung kaluluwa na lang ba ni Tito yung nakita nila o kung siya pa talaga yon. Pero kasi maayos na nakalagay yung tsinelas ni Tio sa harap ng bahay nila. Si Tio, hindi nun ugali na bumalik sa pagtulog kapag nagising na siya ng umaga. At ang pwesto rin nga ng katawan niya nung madatnan siya nila Papa ay nakahiga pa rin sa higaan niya at parang ang tulog lang. Nung maiuwi na yung katawan ni Tio sa amin, ay doon na rin siya ibinurol sa bahay nila.
Kami na lang ang nag-ayos ng bahay niya. Bago pa man dumating yung kabaong, habang naglilinis kami, ay may napansin sila mama. Yung mga gamit ni Tio ay nakaayos na, kasama yung bag at sapatos niya na pang-alis. Yung pera niyang pamasahe pang-alis niya, andun din at nakatabi na. Doon na naalala nila mama na aalis nga pala dapat siya, kasama yung mga kaibigan niya. Excited pa nga daw siya noon na magkwento kay mama na may pupuntahan nga daw siya. Nung bandang madaling araw, dumating na yung katawan ni Tio sa bahay niya. Maraming nagulat sa pagkamatay ni Tio kasi wala naman siyang bisyo at sobrang lusog ng pangangatawan niya. Wala nga siyang maintenance at talagang healthy siya. Bibihira din siyang magkasakit. Kaya halos lahat ng nakakaalam noon ay sobra talagang nagulat sa nangyari. Maraming bumisita kay Tio. Yung anak niya umuwi na galing sa trabaho, mga kapatid nila ni Papa at mga pinsan. Mga ilang araw nang nakaburol si Tio noon, siguro mga 3 na. At dahil magulo nga at halos labas-masok din ang mga tao kahit sa bahay namin, ay lagi lang akong nasa kwarto at hindi nakikisali sa kanila. Maaga pa nun pero nakatulog na akong mag-isa sa kwarto at doon ko napanaginipan si Tio. Nagpakita siya sa panaginip ko. Nakatayo lang daw ako at natatanaw ko siya sa malayo. Hindi ko alam kung nasaan ako noon sa panaginip ko, pero nakataon lang ako sa kanya. Doon niya ako kinausap. Marami siyang mga tanong sa akin. Halata ko sa kilos niya na parang natataranta siya at aligaga habang nagtatanong siya sa akin. Ako naman, nakatulala lang sa kanya. Hindi ako nagsasalita. Wala akong sinasabi dahil wala akong maintindihan sa mga sinasabi niya. Ang mga naaalala ko lang sa mga tanong niya ay kung kailan daw siya namatay, anong oras, bakit siya namatay, at anong kinamatay niya, saan daw siya namatay. Gulong-gulo ko noon, kaya nakatingin lang ako sa kanya at hindi siya sinasagot. Baka sa boses niya na parang nag-aalala siya at natatakot. Pagkatapos nun, doon na ako nagising. Hindi ako makagalaw. Nakadilat ako pero hindi ko maigalaw yung katawan ko. Ako lang mag-isa nun sa kwarto. Siguro mga ilang minuto pa ang nagdaan bago ako nakagalaw. Agad akong lumabas nun dahil ako na lang palang mag-isa sa bahay namin. Nasa labas na silang lahat. Agad kong ikinuwento yung panaginip ko sa anak ni Tio, na mas lalo namang nagpaiyak sa kanya. Sir Kira, hindi po kasi na-autopsy si Tio, kaya hindi namin nalaman kung anong oras siya namatay o kung anong ikinamatay niya. Kasi nung oras na nasa ospital sila Papa, wala silang hawak na pera at kailangan nang maiimbalsa mo si Tio nun. Naawa talaga ako kay Tio kasi feeling ko kahit siya mismo ay nabigla rin sa pagkamatay niya. At siguro yung nakakita sa kanya nung umaga ay kaluluwa niya na lang yon na nagpapagala-gala at ginagawa niya pa rin ang routine niya noong nabubuhay pa siya. Magandang araw, Boss Kira. May gusto lang po akong i-share na kwento. Hindi ko po ito personal na karanasan. Naikwento lang po ito sa akin ng dati kong katrabaho sa pinasukan kong factory. May napanood lang ako sa balita, kaya naalala ko tong kwento na to. Yung balita na may lalaking nawala ng ilang araw. Pagkatapos, natagpuan na lang yung katawan na
wala nang buhay. Kwento nung katrabaho ko na tawagin nating Natoy. May kaibigan daw siya na bigla na lang nawala. Di nila alam kung saan nagpunta o kung ano nang nangyari sa kanya. Tawagin naman po nating Kaloy yung kaibigan niya. At dahil nga po sila ang kaibigan at palaging kasakasama ni Kaloy, ay sa kanila po siya unang hinanap ng pamilya niya. Hindi daw kasi umuwi ito nung araw na magpaalam sa asawa niya. Nadadaan ito kila Natoy dahil birthday ng inaanak niya. Napainom daw sila nung gabing yon. Pero sabi naman ni Natoy, hindi naman daw lasing si Kaloy nung nagpaalam sa kanila na uuwi na. After nga daw nun, hindi na ito umuwi sa kanila. Walang tawag o text man lang na natatanggap yung pamilya niya. Kahit sila Natoy at iba pa nitong mga kaibigan, wala rin. Nung magdadalawang araw na daw at wala pa ring paramdam si Kaloy, nag-report na yung pamilya niya sa mga kinauukulan. Una sa barangay, tapos sa pulis. Tinulungan silang maghanap, pero hindi pa rin daw nahanap si Kaloy. Wala pa rin itong paramdam, kaya nag-aalala na silang lahat. Mga 1 linggo na daw ang dumaraan nang mapanaginipan niya si Kaloy. Sa panaginip niya, nasa madilim na lugar siya. Tapos may isang lalaki na nakatalikod sa kanya at umiiyak. Lumakad siya para lapitan yung lalaki. Pero kahit nakakailang hakbang na raw siya, hindi nagbabago yung distansya nilang dalawa. Para bang hindi siya nakakaalis sa pwesto niya. Napahinto raw siya sa paglalakad nung unti-unting lumingon sa kanya yung lalaking umiiyak. Si Kaloy, humihingi ng tulong sa kanya. Halo lang daw ang mga mata nito. Itim lang na parang butas. Tapos lumuluha raw ito ng dugo. Doon na raw siya nagising. Ang bilis ng tibok ng puso niya nun. Tinext niya agad yung asawa ni Kaloy para sabihin yung panaginip niya. Lalo tuloy lumakas yung kutob nila na baka nga may masama nang nangyari dito. Ilang araw daw na ganoon ang panaginip niya. At sa bawat panaginip niyang ganon, ay parang unti-unting lumilinaw yung paligid nila. May nakikita na siyang kalsada, parang highway. Tapos masukal yung paligid. May matataas na talahib at mga puno. Yung kinatatayuan daw ng lalaking umiiyak na si Kaloy nga raw ay puro puno ng saging, tapos madilim. Ganon pa rin daw ang senaryo. Naglalakad siya pero hindi siya makalapit dito. Kaya ang ginawa niya sa panaginip niya ay tumakbo na siya papalapit. Nung makakalapit na siya, saka naman daw siya nagising dahil sa alarm niya. Sinabi niya ulit yon sa asawa ni Kaloy. Pero hindi rin kasi niya nakikilala yung lugar, kaya hindi rin nila alam kung saan nga ba pupunta. Hanggang sa nakatanggap ng tawag mula sa mga pulis yung asawa ni Kaloy. May nag-report daw sa kanila na may natagpo ang patay na katawan ng isang lalaki malapit sa highway. Sobrang lakas daw ng kabog ng dibdib ni Natoy nung mabasa niya yung text na yon ng asawa ni Kaloy. Halos hindi raw siya makapagtrabaho ng maayos nung araw na yon. Naghihintay siya ng update sa kung ano nang nangyayari. Pero hindi pa siya ulit tinetext ng asawa ni Kaloy. Nalaman na lang niya nang mapanood niya na sa balita. Kumpirmado, si Kaloy nga yung bangkay na natagpuan sa talahiban sa gilid ng highway. Natagpuan yung katawan niya sa likod ng sagingan na merong matataas na talahib. Tinakpan lang din ng dahon ng saging yung katawan. Naaagnas na raw yung katawan nito at nangangalingasaw na. Kumalat na raw sa buong lugar yung amoy, kaya naalarma na yung mga taong nakatira malapit sa lugar at hinanap yung pinanggagalingan ng mabahong amoy na yon. Hanggang sa ayun na nga, natuntun nila
yung bangkay ni Kaloy. Ayon sa investigasyon, mukhang nabiktima daw si Kaloy ng mga namamatid ng mga nagmumotor sa daan, tapos pagnanakawan. Base na rin daw yon sa mga sugat na natamo niya. Meron siyang manipis at mahabang sugat sa leeg na malamang ay gawa ng alambreng ginamit sa pamamatid, at mga galos at sugat sa katawan na malamang naman daw ay nakuha sa pagsemplang sa motor. Tapos wala na rin itong saplot ng matagpuan bukod sa underwear niya. At isa pa, wala na rin yung motor niya. Pero naniniwala raw yung mga pulis na hindi doon nangyari ang pamamatid dahil walang bakas ng aksidente o pagsemplang sa kalsada. Malamang daw na dinala lang doon yung bangkay para iligaw yung mga mag-iimbestiga. Matapos daw yon, makalipas ang ilang linggo pagkalibing ni Kaloy, ay napanaginipan niya ulit ito na parang nagpapaalam sa kanya at tila payapa na. Itong kwento ko na to siguro ang kahit kailan hindi ko na malilimutan sa buong buhay ko. Tawagin niyo na lang po akong Randy. Nangyari to January 1, 2014. Eksaktong New Year nun. Ito yung pakiramdam ko pagpalit ng taon. Nagbago ang buhay para sa akin. Ako at si Papa lang ang magkasama. Sabay kaming lumuwas ng Maynila para maghanap ng trabaho para sa maayos na pamumuhay ng aming pamilya. May pamilya na po ako na sarili. Pero dahil mahirap kumita ng sapat para sa pamilya, ay nagdesisyon kami ng asawa ko na magtatrabaho ako sa Maynila. Hindi naman yun naging sikreto sa pamilya ko. Kaya nung malaman yun ni Papa, sinabi niyang sasama siya para din makapagtrabaho. Sobrang hirap po kasi ng buhay namin doon, Sir Kira. Wala kaming choice kundi lumayo para sa ikabubuti sana ng pamilya. Actually, may choice po pala. Maynila o sa ibang bansa. Pero hindi po ganoon kalakas ang loob ko para makipagsapalaran sa ibang bansa. Kaya second choice na lang naming mag-asawa ang pag-abroad ko. Kung sakaling hindi pa rin kayanin ng kita ko sa Maynila ang pangangailangan namin. Ganon din si Papa. Wala din siyang lakas ng loob na lumayo mag-isa. Kaya nun ngang malaman niya ang plano ko, hindi na siya nagdalawang isip na sumama. Fast forward. Mabilis kaming nakahanap ng trabaho. Hindi kami naging mapili nung una. Siyempre, dahil hindi pa naman namin gamay ang Kamaynilaan. Parehas kaming stay-in nung una. Dahil na rin wala pa naman kaming pera ni Papa nun para umupa ng para sa sarili namin. Halos 1 taon pa po muna ang lumipas noon, Sir Kira. Palipat-lipat lang kami ni Papa ng amo hanggang sa nung kayanin na namin ay umupa na kami ng kwarto dahil na din sa yun ang gusto ni Mama at ng asawa ko. Biro pa nga nila, para mabantayan daw namin ang isa't isa. Naging okay naman po kami. Kahit paano may naitatabi ang asawa ko mula sa kinikita ko. Di tulad noon na hindi talaga makasapat man lang. Bahay trabaho lang kami ni Papa. Kapag may ekstrang trabaho, ay tinatrabaho na rin namin para may ekstrang kita kami. Ekstrang maliit na kita. Pero kahit gaano pa yan, okay na sa amin yan ni Papa. Ipinapandagdag namin yon sa mga bayarin sa apartment namin para mas malaki ang maipapadala sa probinsya. Nagsimula ang kalbaryo namin nung makalipat kami sa apartment after 6 months. Pagkakuha namin ng bonus ni Papa, nag-down agad kami sa apartment na yon. Walking distance na lang yon sa trabaho namin ni Papa, kaya makakales ulit kami ng gasto sa pamasahe. Tapos mas mura pa ang upa.
Naaalala ko yung mukha nung kausap namin ni Papa nung magkomento ako na maayos yung bahay. Tapos ang mura pa. Napangiti yung kausap namin nun. Ngiti na parang hindi siya komportable. Kinutuban talaga ako nun. Pero hindi ko na inintindi kasi 1,000 din ang ikinamura nun sa una naming apartment. Tapos ililes pa yung matitipid namin sa pamasahe namin. Kaya para kaming naka-jackpot nun. Pagpasok ng bare months, mas lalong dumami ang trabaho at racket. Kaya mas malaki ang naipapadala namin. Nakakapagtabi na nga din ako nun. Talagang bahay-trabaho lang kaming dalawa ni Papa. Halos bihira na nga din kaming mag-usap dahil kapag nasa bahay, kain at pahinga na lang ang nagagawa namin. Bandang December, mas lalong dumami ang trabaho. Napansin ko noon na kada uuwi kami ni Papa, talagang pagod na pagod siya. Kaya sabi ko sa kanya, maglaylo muna siya sa pag-e-extra niya nang makapagpahinga naman siya. Para makatulog siya ng mahaba-haba. Sinunod naman niya ang payo ko, pero sinabihan din niya ako na ganun din daw ang gawin ko. Na sinunod ko din naman. Nagbawas lang ako ng araw ng pag-e-extra ko, pero umi-extra pa rin naman ako. Para sana hindi magalaw ni Mrs. yung savings namin. Makapaghanda lang ng Pasko at bagong taon. Lalo pa, January 1 din ang birthday ni Papa. Napag-usapan na kasi namin na uuwi kami ng probinsya. At na-approve na din yon ng boss namin pareho. Sinagot pati ng boss ni Papa yung pamasahe niya. Basta siguraduhin lang daw ni Papa na babalik agad siya sa trabaho. Na inuohan naman agad ni Papa. Tuwang-tuwa nun si Papa dahil sobrang bait sa kanila ng amo niyang Chinese. Tuwang-tuwa daw kasi ito sa kung paanong magtrabaho si Papa. Fast forward po. Habang palapit na ang Pasko, madami kaming napapansin ni Papa sa bahay. Minsan habang nag-uusap kami, naisingit niya yung mga napapansin niya. Regular na nagigising talaga si Papa ng mga 4:30 ng madaling araw. Kahit gaano siya kapagod, kapuyat o kakulang ang tulog. Talagang sakto palagi. Didilat ang mga mata niya ng ganong oras. Ganon na siya kahit noong nasa probinsya pa kami. Noon sa probinsya, paggising niya ng ganong oras, tatambay na yan sa labas ng bahay at maghihintay ng sunrise habang nagkakape. Tapos, bilang siya na nga ang unang nagigising sa kanila ni Mama, siya na din ang nagluluto ng umagahan namin. Nadala niya yon hanggang sa Maynila. Pero nung lumipat na kami sa pangalawang apartment na yon, kapag nagigising siya, ipinipikit niya na lang muna ulit yung mata niya. At iidlip pa muna bago bumangon ng bago mag-alas 6. Nung una, akala ko dahil lang wala siyang sunrise na natatanaw sa lugar na yon. Yun pala, iba ang dahilan. Kasi daw, kada magmumulat siya ng mata, ang una niyang nakikita ay ang anino ng babaeng nagbigte sa itaas lang namin habang nakahiga kami. Anino kasi, itim lang daw talaga ang nakikita niya. Tinanong niya ako kung nakikita ko yon. Sabi ko hindi. Hindi yun nakabigte. Pero ang nakikita ko ay yung anino din na palaging nakasilip sa bintana. Isa din daw yun sa nakikita niya kada uuwi kami. O minsan, kapag uuwi siyang mag-isa. Akala daw niya siya lang ang nakakakita nun, kaya hindi niya sinasabi sa akin. Hindi naman daw kami inaano, kaya hinayaan na lang daw niya. Tas naisip ko, baka kako yun ang dahilan kung bakit sobrang mura ng apartment na yon. Dahil may namatay na doon. Hindi ko tuloy maiwasang libutin ang tingin ng bahay nung pinag-uusapan namin yon. Biro pa nga ni Papa na kapag daw nasa bahay kami, yung lengguwahe namin ang gamitin namin kapag nag-uusap kami ron. Para daw hindi maintindihan ng multo yung sinasabi namin. Tawang-tawa talaga ako nun. Pero yun na pala yun. Yun na pala yung huling tawa ko kasama si Papa. January 1, 2014. Umalis akong tulog si Papa.
pumunta ako sa bahay ng kaibigan ko at kinuha ang pinaref kong cake para sa birthday ni Papa. Pagbalik ko, nakatalukbong pa rin siya ng kumot kaya binilisan ko ang kilos para makapaghanda pa ng umagahan namin ni Papa. Nung okay na ang lahat, sinindihan ko din ang kandila ng cake bago ko unti-unting naupo sa tabi ni Papa at marahan siyang inuga-uga para gisingin. Nung hindi siya matinag, tinanggal ko na yung nakatabo na kumot sa mukha niya. At laking gulat ko nung makita ko siyang nakatirik ang mata. Umaagos ang dugo sa ilong at nakanganga. Nagpatawag agad ako noon sa kapitbahay namin ng ambulansya para madala pa sa ospital si Papa. Pero huli na ang lahat. Wala na si Papa. Mga bandang 4:15 to 4:40 pa daw namatay si Papa. Umuwi ako ng apartment na hinang-hina. Doon na lang bumuhos ang emosyon ko nang makita ko na hindi nakita ni Papa ang ihinanda ko para sa birthday niya. Naalala ko pa nung tinanong niya ako kung maghahanda daw ba kami sa New Year at sa birthday niya. Sabi ko wag na dahil uuwi din naman kami pagtapos ng bagong taon. Doon na lang kako kami sa probinsya magse-celebrate ng birthday niya para kumpleto kami. Naramdaman ko noon na medyo nalungkot siya. Kasi hindi namin pinalalagpas noon ang birthday niya. Palagi kaming may handa ng kahit ano lang. Pero kasama kasi yun sa plano ko dahil gusto ko siyang isurprise. Ayun pala, ako ang isusurpresa niya. Na-delay ng 2 araw ang uwi namin ni Papa dahil marami akong kailangang asikasuhin para maiuwi siya. Pasalamat na lang talaga ako na natulungan ako ng amo ni Papa. Siya rin ang nagturo sa akin kung saan pa pwedeng pumunta para makahingi ng tulong pinansyal sa gobyerno. Dahil malaki ang gastos na mag-uwi ng bangkay. Ilang araw din akong natulog ng mag-isa sa apartment. At nagpaalam na din ako kung hanggang kailan na lang ako doon. Isang beses na umuwi ako doon, nilapitan ako ng isang matandang kapitbahay namin. Sabi niya, akala daw niya magtatagal kami doon. Akala daw niya okay na ang bahay, kaya pinaupahan na ng may-ari. Tinanong ko kung anong ibig niyang sabihin. Tinanong niya ako kung alam ko daw bang may namatay na sa bahay na yon. Sabi ko, oo. Nagulat pa siya. Kasi bakit daw namin tinirhan kung alam pala namin? At sinagot ko na nalaman na lang namin ni Papa nung nakatira na kami. Tapos parang dun niya na-gets na hindi sinabi sa amin ng may-ari na may namatay doon. Saka siya nagsimulang magkwento. Ilang beses pa daw yun na natirhan noon. At palaging namamatayan ang mga natitira doon. Doon pinastop ng may-ari na paupahan yung unit. Matagal din daw na nabakante yon. Nung iba na ang nagmamanage ng apartment, doon na din nag-decide yung bagong may-ari. Napaupahan nga ulit yung unit at kami na daw yon ni Papa. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa sinabi ng matanda. Gusto ko silang tanungin kung bakit ngayon lang sila nagsasabi nun. Kung kailan wala na si Papa. Pero sa kabilang banda, hindi rin naman kami umalis kahit pa nalaman namin na meron na ngang namatay doon. Yung huling gabi ko ron, Boss Kira, hindi ko talaga magawang makatulog kasi nasaksihan ko pa ang aninong nagbigti sa itaas namin. Talaga palang nakatapat yun sa kung saan natutulog si Papa. Ginapangan ako ng takot nung hindi ko maramdaman ang katawan ko. Hindi ko maigalaw at para bang may nakadagan sa akin. Yung eyeballs ko lang talaga ang naililibot ko nun sa buong bahay. At mas lalo akong nakaramdam ng takot nang makita kong may 4 pang anino ang nakapalibot sa akin. Nagsimulang umugoy ang aninong nakabigti, paikot. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Hanggang sa maramdaman ko na unti-unting may gumagapang sa paanan ko. Tinignan ko yon. Para akong mamamatay sa takot.
ni hindi ako makasigaw. Bumigat na rin ang pakiramdam ko sa bandang dibdib ko dahil yung nakabigti ay nakatapak na pala sa akin. Sir Kira, hindi ko alam kung paano kong natakasan ng sitwasyon na yon. Basta parang may humila sa akin paupo at bigla na lang akong nagising na umaga na pala at hingal na hingal ako nun. Tulo din ang dugo mula sa ilong ko. Mabilis akong nag-ayos ng sarili ko at umalis na. Iniwan ko na lang ang susi sa loob ng bahay at tinext ang may-ari ng apartment na aalis na nga ako. Nagdahilan na lang ako na nagmamadali na ako kaya hindi ko na iniabot sa kanya ng personal. Tapos nun, kahit nung mag-reply siya, hindi na ako sumagot. Wala na akong pake. Sa naranasan ko nung gabing yon, alam ko na yun din mismo ang nangyari kay Papa, na muntik na ring mangyari sa akin. Hanggang dito na lang to, Boss Kira. Saglit na burol lang ang nangyari at tinilibing din agad si Papa. Hindi ko na lang din sinabi kay Mama yung nangyari sa amin sa apartment dahil gusto ko na lang din nun na makalimot sa nangyari. Bumalik pa din pala ako sa trabaho ko sa Maynila at lumipat ako sa amo ni Papa pagkatapos ng ilang buwan. Palagi daw akong nakukwento sa kanya ni Papa noon, kaya inofera niya ako ng trabaho sa business niya. Hanggang ngayon po, nandito pa din ako sa kanila at nag-i-stay in. Maraming salamat, Sir Kira, kung sakaling mapili niyo man ito. God bless po. Magandang araw po sa iyo, Boss Kira. Matagal na akong sumusubaybay sa mga kwento sa channel mo. Libang na libang ako dito. Lalo pag sa office na nakakaantok at maghapon na nakaupo lang. Ngayon ay gusto ko namang makapagbahagi din ng kwento ko. Bale, personal experience ko ito. Isang hindi magandang karanasan sa isang relasyon. Nangyari po ito nung high school pa ako. Tawagin niyo na lang po akong Francis. May girlfriend po ako noon. Itago na lang natin siya sa pangalang Feby. Third year high school ako at siya naman ay fourth year. Schoolmate kami. Classmate ko yung kapatid niyang lalaki, si Jojo, na isa rin sa mga malalapit kong kaibigan, kaya nagkakilala kami. Una textmate lang, hanggang sa mag-meet kami in person nung minsang mag-practice kami ng sayaw sa bahay nila. Bale mga danceries din kasi kami noon nila Jojo, Boss Kira. Pero sa mga school programs lang kami nagpe-perform. Masaya naman po yung naging relasyon namin. First GF ko siya, kaya parang aligaga ako at hindi ko alam ang gagawin. Gusto kong palagi ko siyang nakikita, nakakasama, basta mga ganon, Boss Kira. Siya naman, siguro mga pang 37 niya na akong boyfriend. Joke lang. Di ko po alam. Basta may mga nakarelasyon na siya dati. So okay naman. Kahit may mga walang kwenta kaming pinag-aawayan na madalas mangyari, umabot pa rin naman kami ng 1 taon mahigit. So ayun na nga. Nangyari ito nung 4th year high school na ako. At siya naman ay 1st year college na. Napabarkada siya noon. At nagkaroon din ng multiple cheating issues. 2 doon yung nahuli ko. Ewan ko ba? Nabulaga ata sa dami ng pogi sa school nila, kaya hindi nakapagpigil si Ateng. Naghiwalay kami noon nung 2 beses akong may mabasang text ng magkaibang lalaki. Alam niyo yung call sign? Yung sweet na tawagan daw ng mga magtotropa ko, no? Yun lang daw yun. Kaya mine with the H at mahal ko with the QUE ang tawagan nila. Pero syempre, di tayo ganun katanga para magpauto pa. So naghiwalay nga kami. Pero dahil nga tropa ko yung kapatid niya,
Nagkikita pa rin kami paminsan-minsan. Kaya nagkabalikan kami nun. Pinatigil din muna siya sa school ng parents niya dahil napabarkada siya ng todo. Ipinasok din siya ng mama niya sa pinapasukan nitong patahian para daw may pagkaabalahan siya. At sa susunod na school year na lang daw siya papapasukin ulit. Okay naman nung una kasi lagi silang sabay na pumasok at umuwi ng mama niya. Pero nung isang beses, naunang umuwi yung mama niya dahil masama ang pakiramdam. Masakit daw ang ulo at nilalagnat. So, siya lang mag-isa ang uuwi nun. Pinakisuyuan ako ng mama niya na sunduin siya. Siyempre sinundo ko naman. Dalawa kami ni Jojo. Medyo na-late pa nga kami ng dating nun dahil na-traffic kami. Pagdating namin sa patahian, nakalabas na karamihan ng empleyado. Medyo naghintay pa kami ng matagal para makasiguro. Nung wala nang lumalabas, nagtanong na kami sa guard. Sabi nito, wala na daw. Kanina pa lumabas, kasabay ng boss nila. So nagtaka kami. Tinext ko siya ng tinext pero hindi siya nagre-reply. Sinabi na rin namin sa mama niya na wala na nga doon si Feby. Nakapag-out na daw at umalis kasama yung boss nilang Muslim. Boss Kira, nung gabi na yon, hindi umuwi si Feby. Kaya kahit hindi pa masyadong magaling yung mama nila, pumasok pa rin siya kinabukasan. Tinanong niya daw mismo yung boss nila kung nasaan yung anak niya at kung totoong magkasama sila kahapon. Ang sabi ng boss nila, nagkasabay lang daw silang lumabas ng gate pero hindi sila magkasama dahil bumalik pa nga raw siya sa opisina niya noong gabi. Nagsorry ang mama nila Jojo sa pagtatanong niya dahil parang pinaghinalaan niya daw agad yung boss nila. Naisip ng mama nila na baka daw nagpunta na naman sa barkada. Kaya kinagabihan nun, pagka-out niya sa trabaho, nagpasama siya sa amin sa bahay ng alam naming best friend ni Feby. Pero wala ito doon. 2 bahay pa ang pinuntahan namin nun. Pero wala rin siya sa mga yon. Doon ay parang bumalik yung paghihinala ng mama niya sa boss nila. Na baka daw kinidnap nito si Feby at ibinahay na. Boss Kira, pasintabi po sa mga kapatid nating Muslim. Humihingi na rin po agad ako ng pasensya sa maririnig ninyo. Pero nun po kasi, ang nasa isip ng mama nila Jojo, dahil nga Muslim ang boss nila na pwedeng mag-asawa ng marami, baka raw ibinahay na yung anak niya. Baka raw inasawa na. Tapos nakadagdag pa sa paghihinala niya nung isa sa mga kasamahan niyang mananahi ang nagsabi sa kanya na narinig daw nitong nag-uusap yung 2 Muslim na babae. Nakasama nga daw ng boss nila o nasa boss daw nila o hawak nito si Feby. Ewan ko lang, Boss Kira. Nakalimutan ko na yung exact word na ginamit niya. Basta nasa ganyan yung thought. Matagal na kasi. So yun nga, kinumpronta ulit ng mama nila Jojo yung boss niya. Sinabi nito yung nadinig daw ng katrabaho niya. Pero syempre hindi niya na pinangalanan yon. Ang tanong lang daw ng boss nila sa kanya, sino nagsabi? Muslim din ba yung nagsabi sa'yo? Paano niya nasabing yun ang pinag-uusapan? Nakakaintindi rin ba siya ng Muslim? Doon daw parang natigilan at naparealize yung mama nila. Napangalanan na nga lang nating Tita Ne. Napapagod na ako kakatype at kakaulit ng mama nila. So ayun nga, umuwi si Tita Ne nung araw na yon. Pero si Feby, wala pa rin. Kinabukasan nun, nagpunta na kami sa mga pulis. Inireport namin yung pagkawala ni Feby. Hiningan kami ng picture, mga contact number, at iba pang mga detalye sa pangyayari.
Magpo-post daw sila ng missing person poster. Hindi pa natigil noon si Tita Ne. Nagpunta naman kami sa investigador. Pumila kami sa pagkahaba-habang pila. Pero ending, inirefer lang kami sa NBI dahil hindi daw nila kami matutulungan. Dahil nga, hindi naman daw talaga alam kung saan hahanapin si Feby. Dumiretso kami noon sa NBI, dala yung referral ng investigador. Di ko alam kung seryoso yung tanong, pero napagbintangan pa ata ako nung isang pulis doon. Wala daw ba akong alam? Baka naman daw itinanan ko lang si Feby at nagpapanggap lang ako na nakikihanap. Natawa lang ako noon, pero sabi niya wag ko daw siyang tawanan. Seryoso daw siya. E di syempre itinanggi ko yung bintang niya. Pagkatapos ng lahat ng yon, ay umuwi na kami. Boss Kira, itong panahon na to, sobrang nag-aalala na talaga ako sa kanya. Halos mabuang ang utak ko sa kakaisip kung nasaan na ba talaga siya at kung ano nang nangyayari sa kanya. Yung mga tumatakbo sa isip ko noon, okay lang kaya siya? Baka mamaya, paulit-ulit na siyang binababoy at nire-rape nung may hawak sa kanya. O kaya, buhay pa kaya siya? Tahimik lang akong naiiyak noon dahil na rin sa mga negatibong ideya na tumatakbo sa utak ko. Dasal ako ng dasal na sana ay ayos lang siya. Na sana mahanap na namin siya. Dahil siguro doon, kaya na naginip ako ng masama, Boss Kira. Sa panaginip ko, nakita na raw namin siya. Nahanap na namin kung saan siya itinatago ng boss nila. Nasa isang malaking warehouse daw siya. Nakatali ang mga kamay at paa. Walang saplot na kahit ano. Puro pasa at bugbog ang katawan niya. At ang masakit nun, wala na siyang buhay. Iyak ako ng iyak noon sa panaginip ko. Hanggang sa nagising ako sa pagyugyog ng katawan ko. Ginigising pala ako ni Jojo dahil umuungol daw ako. Nung mga panahon kasi na to, Boss Kira, ay doon ako tumutuloy sa kanila kapag weekdays. Umuuwi lang ako sa amin pag wala akong pasok. Malayo kasi ang bahay namin sa school. Medyo mahabang paliwanagan kung bakit. Pero yun nga, nagising akong lumuluha din nun. Kinabukasan, normal na dumaan ang araw. Hindi na pumasok sa trabaho si Tita Ne. Kami ni Jojo, pumasok sa school. Graduating na nga pala kami nito ng high school. Ilang linggo na lang, mamarcha na kami. Pagka-uwi namin ni Jojo galing sa school, nadatnan namin doon yung tita nila. Pinsan ni Tita Ne. Nag-uusap sila. Malungkot yung mga mukha nila. Pero parang kalmado lang naman. Pinaupo nila ako sa harap nila at kinausap. Sabi ni Tita Ne, wag daw akong mabibigla. Bigla akong kinabahan nun. Pero kasi yung kasunod na sinabi, wag daw akong magagalit. Napakunot noo ko nun. Kaya tinanong ko na kung bakit. Anong meron? Alam na daw nila kung nasaan si Feby. Nakita na nila. Nasa isang boyfriend daw nito. Nakipagtanan. Wala akong naging reaksyon noon, Boss Kira. Alam mo yung hindi mo alam kung anong ire-react mo. Kung anong mararamdaman mo. Ganon na ganon ako nung mga oras na yon. Masaya naman ako na nasagot yung dasal ko. Na sana nga okay lang siya. Pero, di ba? So ayun, Sabado naman yon kinabukasan. Kaya umuwi rin ako ng gabing yon. Ilang araw na wala akong nararamdamang kahit ano, Boss Kira. Di ko talaga alam. Parang nag-iiyak na lang ako noon, nung bakasyon na. Parang doon palang nag-sink in sa akin ang lahat
na tinarantado kaming lahat ni Feby. Nag-offer pa sila sa akin noon, mga ilang linggo mula nang lumabas ang totoo. Ipapakulam daw yung lalaki at gagayumahin naman si Feby pabalik sa akin. Nung time kasi na yon, hindi pa rin siya umuuwi sa kanila. Pero tumanggi ako. Wag na ka ako. At saka ayun nga, parang manhid pa ako sa lahat nung time na yon. Pero sa kabila naman ng lahat ng sakit at pananarantado niya sa amin, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon na okay siya, na nahanap na siya, at hindi nagkatotoo yung panaginip ko tungkol sa kanya. Ayun lang po, Boss Kira. Hihintayin ko po to sa mga uploads mo. Maraming salamat po.